Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Ayan! Magandang araw mga kapatid! Pagkasama po natin ngayon ating episode ngayon ako. Umpisa pa lang, maraming natatawa na ako. Ayan si kapatid na Gabriel de Guzman sa ating special episode dito po sa Factbusters PH at sa Karunungang Katoliko. Ayan, isa na namang, ika nga kapatid na Gabriel, isa na namang doctrinal talakayan. Ayan, kasama si Kaburnok at si kapatid na Gabriel de Guzman. Ayan. Sige, Brother Gabriel, bati ka muna sa ating mga kapatid. Hello po mga kapatid, kapayapanto na Diyos parating sa atin. Ayan. So, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras man kayo nanonood mga kapatid. At sana po ay mag-enjoy po kayo sa ating doctrinal talakayan. Ayan. Oo, ayan. Maraming salamat, Brother Gabriel, dahil mapapanood niyo po yung video na ito sa channel ni kapatid na Gabriel as well as dito po sa Factbusters PH kasi masayahin po. Kailangan sagutin ito kasi matindi yung mga pahayag kapatid na Gabriel, bagong-bago ito eh. Oo, bagong-bago sa kumbaga bagong hain ng nag-iisa na si SLTV kapatid na Gabriel. Di ba naalala mo Brother Gabriel, di ba meron siyang inaamin Brother Gabriel Opo. Meron siyang inaamin eh. Sasabihin pa ba natin? Panoorin natin. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayun, grabe, Yan yung mga pananalita ni SLTV. Siya naman nagsabi, Brother Gabriel, na siya ay isang mangmang na tao. Hindi po tayo nung nagsabi. Yun ang mahirap, siya yung umamin na siya daw yung mangmang, tapos ituturo sa atin na kung i-play natin yung video na to, sasabihin na tayo daw yung nang nalait sa kanya. Diba? Ang tindi naman. Kaya yan po ang ating tatalakayin ngayon sa ating magiging episode, kapatid na Gabriel. Ayan. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating episode na ito sa Factbusters PH. Mag-iwan po kayo ng inyong mga komento at mensahe sa ating comment section kung nanonood po kayo sa Karunungang Katoliko TV ni Brother Gabriel o sa ating Factbusters PH. I-drop niyo pong inyong comments, paki-like po ng video na ito, paki-share po mga kapatid para marami pa pong makakaalam ng mga hindi Katoliko at maging mga kababayan nating Katoliko, kapatid na Gabriel, na baka yung iba dyan nauto na ni SLTV kaya binubuking natin yung kanyang mga kapalpakan mga kapatid. Sige, so sisimulan natin kasi ito yung title ng ating magiging episode ngayon at susuriin natin yung mga naging pahayag ni SLTV. Ayan So yung ating tatalakayin itong video niya. Ayan yung title, kailangan ba na makapag-theology para gamitin ka ng Diyos? Ayun. Diba? At as of recording, ang dami pa lang subscriber, ang dami pa lang nauto ni SLTV, 24,000. Ang dami. Ang taas ng kaniyang subscribers count. Hindi naman nakapagtataka, kapatid na Gabriel. Yes. Magaling naman talaga siya sales talk, kapatid na Gabriel.
Fairness, ano? In fairness sa kanya. Fresh na fresh yung kanyang video na ito. Yan po yung tatalakayin natin. At marami po tayong magiging inputs dahil marami siyang naging banat dito sa atin, kapatid na Gabriel, sa video niya na ito. Kaya excited ka na ba, kapatid na Gabriel? Sa mga Naman. manonood? O sige, baka makatikim na naman. Brother Gabriel, baka makatikim naman tayo ng ano diyan, ng panlalait niya, no? Oh, di ba? Tayo, hindi naman Brother Gabriel, kahit kailan hindi naman tayo nanlalait sa kanya eh kasi meron nga siyang sinabi at siya po ang sabi niya hindi na raw natin kailangan sabihin pa. Oo, yun nga yung sabi niya, 'di ba? Ulitin nga natin, kapatid na Gabriel, para mas maganda, no? Ayan. Eto ha. Pakinggan niyo ulit ha. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kaporno. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayun, 'di ba? Yun ang kanyang mga sinasabi diyan, ano, na siya daw ay mangmang na tao. Hindi na raw natin kailangang sabihin pa. Ibig sabihin, yung panlalait galing sa sarili niya. Siya yung nilait niya yung sarili niya. So, hindi po tayo yung gumagawa niyan, ano? Siya po, mga kababayan. Tinuturo pa niya sa atin, ang galing talagang mag-gaslight itong tao na ito. Pinapasa pa sa atin yung kanyang kasalanan, ano? Ay, naku. Oo. At saka sinasabi na nga natin, mga kapatid, ano, na tayo, hindi po pwede sa isang mangangaral na magsabi na siya isang mangmang na tao. Kasi, ang Diyos po, ang ating Panginoong Diyos, yung nagbibigay ng karunungan sa atin, kapatid na Gabriel. Nasa Biblia po yan eh. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. Basahin natin dito po sa i-flash natin sa screen. Unang Korinto 12:8, pakibasa, kapatid na Gabriel. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, ang isa sa isa ay ibinigay ang salita ng karunungan, sa isa ay binigay ang salita ng kaalaman sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Ayun, maliwanag, kapatid na Gabriel, ano? Yung tinatawag nga nila na gift of wisdom at saka gift of knowledge. Isa yan sa mga charismatic gifts kapatid na Gabriel. So, kung ikaw ay nangangaral at nasa iyong banal na Espiritu Santo, bibigyan ka talaga ng ganito, kapatid na Gabriel. At hindi ka pwedeng magsabing mangmang ka na tao kasi nga ikaw ay pinuspos ng karunungan ng banal na Espiritu Santo. Yes. Yan ang wala kay SLTV. Ibang espiritu yung kanya kapatid na Gabriel, ano? Yun lang. Oo, ibang espiritu, di yan Espiritu Santo, espiritu ng mamaya abangan ninyo kung anong espiritu dahil mapapanood natin yan. Mamaya. Okay. Kaya eto na, tatalakayin na nga natin itong naging video niya, kapatid na Gabriel, itong episode niya na ito sa kanyang YouTube channel. Meron po siyang welta dito sa atin, dito sa naging video na ito, mga kababayan. Kaya panoorin po natin ito. At siyempre, magbibigay kami ng dahan-dahan na komentaryo sa kanyang naging video, mga kapatid. Sige, simulan na natin, Brother Gabriel. Ito na, SLT. Sa inyong lahat, mga kaibigan, narito muli tayo upang magbasa sa mga komento ng mga taga-subaybay sa ating programa. Ayan, so dito sa umpisa ng video, Brother Gabriel, mahinahon na mahinahon, ano, mabait. Yes. Parang hindi niya pinapakita yung kanyang pagkadismaya at nasasaktan na siya, ano. Sige, ipagpatuloy na nga natin, ang bait pala ni SLTV dito, no. Ito po ay komento ng mga Katoliko at ganito po ang kanyang sinabi. Si kapatid na Ebenezer Yebanes. Ito ang katanungan, Brother Eser. Tanong, ano po ba ang nakikita ng Diyos sa tao? Panlabas na anyo, panloob-looban ng tao. Ang Diyos ay hindi mga katulad ninyo o ng tao nga ang nakikita ay panlabas na anyo. Mapaghusga kayong mga sulpot na religious group. Yan po ang sabi niya.
Tama ka, kapatid na Ebenezer. Diyos ay hindi na tumitingin sa panlabas na anyo. Ayun. So yun pala, doon pala tama. Kapatid na Yun, Gabriel. natalo sa tao. Pero sana nilinaw din niya na na kung sulpot si SLTV o hindi. Oo. Sana nilinaw din niya, Kasi yun ang dapat sagutin niya rin yung akusasyon ng kapatid, na nagsabi na sulpot daw si SLTV at yung kanyang iglesia. O dapat Yan. dapat patunayan mo na hindi ka sulpot. Yun naman sana yung request namin. Oo. Diba? Kasi palagi ka na lang umaatake sa Iglesia Katolika, pero yung iglesia mo hindi mo pinupuri, hindi mo ginagaslight, Brother Gabriel, yung ginagaslight mo yung mga yung kamalian ng Katoliko pero hindi naman pala totoo o ganun. Gaslighting talaga yun Brother Gabriel, di ba? Tama, So tama. yan ang diferensya sa kanya, At ngayon, sige nga, patuloy na nga natin yung kanyang pahayag dito. Sige. Kundi sa nasa loob ng puso ng tao. Pero kapatid, ito ang masasabi ko. Ang Diyos ay tumitingin sa panloob na anyo ng tao, pero ang tao tumitingin sa panlabas na anyo. May sinabi ng Panginoong Jesucristo doon po sa Mateo chapter 15 sa verse 18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Oy, sadali. Bukang maganda yung talata, Brother Gabriel, Yes, yes. Ibig sabihin, yung lumalabas pala sa bibig ng tao ay sa puso ng gagaling. So, ibig sabihin, Brother Gabriel, ulitin nga natin yung pahayag ni SLTV. Kung saan pa nanggagaling yung pahayag na ito. Pakinggan natin ulit, mga kababayan. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Ayan. Halatang inosente at wala talagang alam, Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kabornok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayan, yung sinabi niyang yan, Brother Gabriel, sabi dito sa kanyang binasang talata, ipakita natin sa screen, Yung, ibig sabihin, siya pala yung natatamaan. Yung kanyang sinabi na mangmang pala siya na tao, galing pala sa puso niya yun, Brother Gabriel. Nasa kaibuturan ng puso, no? Oo, totoo pala yun. Nako, SLTV, parang nilalaglag mo na naman yung sarili mo, Oo. Ay, nako talaga. Nako, SLTV. Tandaan mo, Brother Gabriel, yung kung napanood nyo kanina yung video, yung sinabi lang natin na si SLTV ay inosente na tao at walang alam. Oo. Ibig sabihin, yung walang alam na tinutukoy, yung punto na tungkol sa krus, wala siyang alam doon sa Ezekiel 9:4 kasi pinutol lang naman Yun yung context, yung diba? tape O yung context, yun yung context. Yung ginawa niya, pinutol niya, tapos babakbakan niya yung ating video, bibigyan niya ng kulay, tapos sasabihin pa niya na siya daw ay isang mangmang na tao. Kinonfirm pa niya generalize niya yung sarili niya. At hindi Ibig pa natin sabihin, kailangan sabihin, kabornok. oo, yun ang matindi. Hindi daw natin dapat sabihin. Kaya nga piniplay na natin O, di ba? Kasi may pag-amin sa kanya Hindi naman tayo nanlalait yan, Brother Gabriel. Pero itong si SLTV, nako, mukhang yung mga binabasa niyang talata lately, kapatid na Gabriel, siya talaga yung natatamaan, Nako. Sige, pagpatuloy na natin yung pagbasa niya. Ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ayun, tignan mo ang masasamang pag-iisip, nabasa ni SLTV. Masamang pag-iisip yung Brother Gabriel, sabihan mo pa naman yung sarili mo na mangmang kang tao, masamang pag-iisip yun Di ba? Ulitin nga natin yung, ang gandang ulit-ulitin kasi, Brother Gabriel, ulitin nga natin. Sige. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Ayan sabi niya daw,
katotohanan daw yung sinasabi niya, yung siya Mm. daw ay isang mangmang na tao. Pero yung sinabi natin, ano yung sabi natin sa video na kanyang kinat, Brother Gabriel? Ito. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. O, di ba? Inosente lang at walang alam. Di yun panlalait, kapatid na Gabriel. Oo. Inosente, wala siyang alam doon sa Ezekiel 9:4 na yung Ezekiel 9:4. Meron doong salitang cross o kung sa Yes, Hebrew ay tao, kapatid na Gabriel. Eh, sabi niya kasi noon, yung Ezekiel 9:4, yung tinatatakan daw sa noo, yun daw ay yung aral. Eh, mali yun. Mali. Hindi yun yung context. Yung context, cross talaga. Literal na naglalagay ng cross sa noo. Kaya nga, tayo mga Yes. Katoliko, kapatid ng Gabriel, sa Ash Wednesday, naglalagay ng abo, hindi uling. Kasi sabi niya noon, uling. Huling O, eh. di ba? Oo, Ninanay sabi ni niya. Soriano yun eh. Oo, uling daw pati si Soriano. O, kinopya niya kay Soriano yun, di ba, Brother Gabriel? So, yun po mga kababayan, yun ang ginagawa nating mga Katoliko. Pero siya, para sa kanya, yung Ezekiel 9:4 daw, aral yung nilalagay sa noo. At yan yung tinutukoy natin doon sa video na kanyang plinay na siya ay walang alam. Oo, inosente at walang alam. Yung kanyang sinabi, mas matindi pa, Brother Oo. Gabriel. Ano ba yung sinabi niyo ulit? Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kaporno. Hindi na daw kailangang sabihin, Brother Gabriel. Ano ba yung hindi Oh. kailangang sabihin? Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Di ba? Hindi ba yan masamang pag-iisip, Brother Gabriel? Yung sarili mo, sinasabihan mo, ikaw ay isang mangmang. Nako, delikado po yan, mga kababayan. Nako, si SLTV talaga. So, natatamaan talaga siya dito sa binasa niya, yung Mateo 15:19. Kaya, Oo. nako, SLTV sige, pagpatuloy natin. Yan po ang lumalabas sa puso ng tao, kapatid. Kaya nakikita yon kahit hindi mo man makita ang puso o loob ng puso ng tao o yung panloob na anyo ng tao, pero ang tao kaya niyang makita yung panloob na anyo ng tao sa pamamagitan ng karakter o yung sa pamamagitan ng lumalabas sa bibig ng isang tao, kaibigan. Di ba? Tama naman yun, kapatid na Gabriel. Kaya nga, Brother Gabriel, kung nilalait niya yung Iglesia Katolika, sinisiraan niya, yun pala yung Nasa doon pala puso natin, yun yung nasa puso ni SLTV. Kaya ibig sabihin, talagang nalalait si SLTV sa mga Katoliko, sinisiraan nga talaga niya. Opo. Yun ang matindi doon. Ngayon, sa pahayag niya kanina, ay sinasabi niya na ang Diyos daw ay hindi tumitingin doon sa panlabas na anyo. Nasa Biblia po yan, at tama po yun. Basahin natin, dito sa unang Samuel 16:7, kapatid na Gabriel. Yan. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ayan, napakaliwanag. Dito po unang ipinahayag ng Diyos yung kaniyang character, na hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Yung sinasabi na sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, sa appearance, yung sa physical, yung sa panlabas na anyo. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso at biblical talaga yon. Kahit nga dito sa 17:10 ng Jeremias, pakibasa, kapatid na Gabriel. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ayun, napakaliwanag. So, talagang ang Diyos ay sinisiyasat niya ang pag-iisip. Yung ating intention, yung ating puso, ay kanyang sinisiyasat, kapatid na Gabriel. At biblical talaga yan. At isa pang talata, Brother Gabriel, dito po sa Lucas 16:10. Sige, pakibasa, kapatid na Gabriel. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.
Ayan. So, ibig sabihin, ang Diyos talaga ay tumitingin. Nakikilala po ng Diyos yung ating puso, kapatid na Gabriel. Kaya nga si Kristo, hindi siya bumabatay sa panlabas na anyo, di ba? Yung bulag, kanya pong tinulungan, yung prostitute, di ba? Naalala mo, Brother Gabriel? Kahit Opo. makasalanan yun, nakikita ni Kristo, yung puso niya na siya ay may faith, ano? So, yun yung mga examples, kapatid na Gabriel, na yun ang tinutukoy ng Biblia. Si SLTV, hindi siya kagaya ni Kristo na prostitute, kanyang sinisiraan. Pati nga mamaya yung karpentero, Brother Gabriel, ano? Dina-downgrade niya, hindi daw nakapag-aral. Mamaya, abangan niyo dito, ano? Sa video ni SLTV. So, yun po yung ating tatalakayin at bibigyan po na. Ngayon, panoorin na natin ngayon yung pahayag niya laban sa ating dalawa, Brother Gabriel. Sige, pagpatuloy natin yung video, ha? Eto, mga kababayan. Na masama ang panloob na anyo nila. Kasi inilalabas nila yung nasa kaloob-looban nila sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Kapatid na Ebenezer. Tulad pong ito, mga kaibigan, no? Meron pang sinabi ng isang Katoliko, si MJ Garcia, sabi niya, marami pa ring nagtitiwala sa iyo kahit ilang beses ka nang binasted ni Caborno. Ayan Brother Gabriel, pansinin maigi. Ang grabe, no? Meaning, marami talagang nanonood sa atin at sumusuporta dahil napapanood nila yung pagbabasted ni Cabornok na ganito, mali yung sinasabi niya. Talagang hina-highlight talaga sa ating YouTube channel yung mga paninira ni SLTV at binibigyan natin ng clarification na mali itong sinabi ni SLTV, ano? Mamaya ay bibigyan natin ng example yan, ano. Pero sige, kasi ang ganda ng comment na ito, no. Saludo ako sa katapangan ni MJ Garcia na ito, kapatid na Gabriel. Talagang sinampal talaga niya kay SLTV yung katotohanan na ilang beses ka nang binabasted ni Cabornok at Brother Gabriel, di ba? Ang ganda, no? Busted yan. Ganun palagi. Siguro nasasaktan si SLTV habang napapanood niya yung pagbabasted ng Factbusters PH, ano? Grabe talaga. Ano masasabi mo sa comment na ito ni MJ Garcia, kapatid na Gabriel? Parang pinuri pa tayo eh. Sa akin, ano yan hanga din ako kay MJ Garcia kasi talagang buo din yung loob niyang ipamukha yung pambabasted niyo talaga kay SLTV. No? Ang tanong na lang is, paano tatanggapin ni SLTV yung katotohanan na yan? Ayan. Yun nga yung punto ngayon. Paano nga niya tatanggapin? Tatanggapin ba niya na binabasted na ang daming beses na itong si SLTV o hindi niya tatanggapin? Gagamitin niya yung kanyang gaslighting card, yung power card na gaslighting para maiba yung usapan, di ba? Ganun yun eh. Gaslighting at pagyayabang ang gagawin niya eh. Sige, pagpatuloy natin, kapatid na Gabriel. Sige, tingnan natin. At Brother Gabriel, ang basahin mo sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Yan, maliwanag, makikita mo ang mga umalis sa simbahang Katoliko, mga antikristo. Di ba inamin mo kina Cabornok at Brother Gabriel na mangmang ka? Yan ang ganda ng punto na yan Di ba inamin mo? Di ba? Dapat tandaan mo yan, SLTV. Ikaw yung nagsabi. Inamin mo kasi. Yan ang matigas eh. Ang tigas ng... Ang bigat yan, Cabornok Inamin. Inamin nga niya eh. Yun ang problema. Mabuti lang sana kung hindi niya inamin, kapatid na Gabriel. Galing sa atin. Pwede niya tayong banatan. Kapag galing sa atin na mangmang talaga ganito, ganyan. Banatan mo kami. Pero yung pahayag kasi niya, siya yung nagsabi. Sabi pa nga niya eh, kahit wag mo nang sabihin yan, Cabornok. Di ba? Di ba? Sa ulado ko na yung linya na yan eh. Kahit hindi mo na sabihin yan, Cabornok. Di ba? Talagang ikaw yung umamin eh. Yan ang tindi ng nito ng comment na ito sige, pagpatuloy natin. Pero hanggang ngayon, marami ka pa ring nauuto. Kawawa ang mga napapaniwala mo. Ito pangungutya, mga kaibigan. Ito, kapatid na Ebenezer.
tama yung sinabi mo. Ang mga Ayan ha, Ayan. ayan ha, sabi niya daw, pangungutya daw yung sinabi ni ano. Paano naging pangungutya? Katotohanan yan eh. Siya na, o di ba? Hindi naman sinabi sa comment, Brother Gabriel, na si Cabornok at si, halimbawa, sasabihin ng comment na mangmang talaga direkta, no? Mangmang si SLTV. Hindi naman sinabi sa comment eh. Yung sinabi, inamin ni SLTV na siya isang mangmang na tao. Inamin ni SLTV kay Yes. Cabornok at Brother Gabriel. Saan ba yung pangungutya doon, Brother Gabriel? Oo. Wala namang pangungutya doon eh. Siya O, naman di ba? nagsabi eh. Di ba? Siyan. Ulitin nga natin. Baka, nako. Gusto talaga niya ma-refresh. I-refresh nga natin, Brother Gabriel. Baka kulang lang sa unawa itong si SLTV. Ulitin nga natin. Sorry, mga kaibigan, Sige, pero refresh nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Cabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. O, di ba? So, siya naman talaga yung umamin, Brother Gabriel eh. Pero, naku, ewan ko bakit ganyan siya, no? O, ibig sabihin, dapat yung gagawin niya, i-correct niya yung sarili niya. Sasabihin niya, ay mali Yes. pala ako sa aking sinabi Oo. na ako'y isang mangmang na tao, na ako pala ay ganito, ganyan. Pwede pa naman siya bumawi Brother Gabriel eh. Pero, Oo nga. tayo Patuloy lang siya, di maunawain. ba? Maunawain naman tayo eh. Pero, Oo. sa kanya mismo nang galing, hindi daw natin kailangang sabihin. Kaya nga piniplay natin eh. Sabihin na lang natin na kasi merong inamin si SLTV, kaya dapat nang nating intindihin siya. Bakit palagi siyang busted na lang kay Cabornok palagi? O, ganun yun mga kababayan. Diba? Yun yung naging, uunawain na lang natin eh. Kaya nasasabi Oo. ni kasi siya na mismo yung umamin, di ba? Ako na Oo. mismo nagsasabi. O siya nagsabi nun eh. Oo, panlalait ba yun, Brother Gabriel? Hindi naman. Kasi hindi galing sa atin yun, pahayag na yun. Oo. Galing sa kanya. O, di ba? Diba? In fact, inuunawa pa nga natin siya, Cabornok, kasi siya na mismo umamin, di ba? Kaya pag Oo. nagsisinungaling siya, o kung ano man sabihin niya dyan na paninira sa Iglesia Katolika, naiintindihan natin siya bakit ganyan yung sinasabi niya. Di ba? Oo. Ganon yun, mga kababayan. At yung ginagawa niya, panalait daw kayo, gaslighting yun, mga kababayan. Inihiba niya yung, nako talaga SLTV, kung bakit palagi ka na lang nabubutata kay si Brother Gabriel pala, butata ka na eh. Paano ba sa ating dalawa? Nako. Sige, pagpatuloy na nga natin. Ano ba naman Sige, yun? sige. Tuloy natin yung Kasi video. sa panlabas na anyo tumitingin, tulad po sa akin, yung husgaan ang aking personal na buhay. Kailan ba nangyari yun? Bakit ganun? Sa atin, binato sa Diba? atin yung ginawa Hindi niya sa naman sarili niya. Hindi naman natin sinabi na maitim si SLTV. Sinabi natin, simpleng-simple lang eh. Intindi na lang natin kasi meron siyang inamin. Ano ba yung inamin? Panoorin natin ulit para matauhan itong taong ito. Sige nga. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Cabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayun. Di ba? So yun yung sinabi niya eh. Siya yung nagsabi noon. Paano ba niya nasabi? Bakit ganun yung sinabi niya? Na tayo pa daw yung nanghuhusga daw grabe ng naman yun. kanyang panlabas na anyo. Walang ganun. O, pinipersonal pa daw natin Nambibintang ka ha, SLTV ha, sobra. Personal ba yun? Ikaw nga yung umaamin eh. Walang ganun, hindi kami namin personal sa iyo, no? Ikaw yung nagsabi niyan. Nako, SLTV talaga. Yung ginagawa namin, yung iyong mga sinasabi, inire-reveal lang namin, ano? Yun lang. Hindi naman na sinabi na si SLTV, mangmang talaga yan eh. Wala namang ganun eh. Yung sinasabi natin, may inamin siya. Ito, panoorin natin. Ganun po yun, mga kababayan. Talagang butatang-butata ka kasi sarili mong pahayag. Binubutata na yung sarili mong pahayag. Kaya, nako. Ako, nagpapalubog. Yung nagpapalubog sa kanya, yung sarili niya rin, Brother Gabriel. Oo. Grabe. Kaya, Kasi ibabato pa sa atin yung pagkakamali niya. Mali yun.
Oo, gaslighting nga yun, Brother Gabriel. Ililipat pa sa atin yung kanyang, ay nako, Brother Gabriel, ewan ko na lang. Sige, pagpatuloy na nga natin yung kanyang comedy show. Kasi wala pong mailaban itong mga si Kaburnok at saka si Gabriel. Aba! Wala daw mailaban eh. Bakit daw? Wala Bakit naman pala daw? tayong laban, Kapurnok. Oo, Grabe. oo, wala daw tayong laban eh. O sige, patuloy natin. Sa akin tungkol po sa banal na kasulatan, kung Opo. ano-ano, kung saan-saan sila sumasagot sa aking mga katanungan na taliwas naman, kaya yung personal na bagay na po ang tinitira nila sa akin. Aba, Aba, kailan nangyari yun? Ano pala yung Kapurnok? Hindi ako Kailan ba na- nangyari yun, Brother Gabriel, na tinitira natin siya? SLTV, hindi ka namin tinitira, ikaw yung nagtira sa sarili mo. Yes. Ulitin mo nga, ha? Ulitin nga natin yung paninira niya sa sarili niya, Brother Gabriel. Sige nga. Oh, sige. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. O, paninira ba namin yan, Brother Gabriel? Paninira ba natin yan? Hindi naman eh. Hindi. Paninira mo yan. Yung sa akin kasi, kapatid na Gabriel, matindi yung akusasyon niya kanina. Sabi niya, Yes, mabigat yung sinasabi niya na sabi niya, tayo daw yung nanlalait sa kanya, pinipersonal na natin siya. Wala namang nangyaring ganun na pinipersonal natin siya. Hindi nga natin sinasabi yung mga personal niyang nakikita natin. Sa totoo lang, marami kong alam kay Yes. SLTV, Brother Gabriel, na nako, umaabot lang yung balita sa atin, pero hindi natin nire-reveal sa channel kasi Oo. personal na bagay yun. Oo, Personal kanya na na yun, di bagay. ba? Oo, si Cesar Sineta lang naman yung ganyan eh. Oo, na personal eh. Di ba? Oo, tayo walang talagang ganyan. hayagang minumura ka, di ba? Oo, nagmumura yon ng hayagan, Tapos grabe kung Manila, Brother Gabriel. Pati yung Oo. naalala ko, pati yung hita ko diniskitahan noon eh. Diniskitahan niya yung hita. Grabe talagang taong ito. Ganyan po mga kababayan, Nako, SLTV naman. Sige nga, patuloy na nga natin yung mga birada niya sa atin, Brother Gabriel. Sige nga. Kanyang ugali, yan kasi ay espiritu ng Fariseyo yan, mga kaibigan, Espiritu yan ng mga Fariseyo. Ganyan na ganyan yung espiritu ng mga Fariseyo nung si Kristo ay nandito sa lupa, mga kaibigan. Ganyan na ganyan din ang sinasabi nila sa Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 7 sa verse 14, datapwat nang ang kapistahan ngay nasa kalagitnaan na ay umahon si Jesus sa templo at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, paanong nakaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayon hindi naman nag-aral kailanman. So, dito mga kaibigan, yung mga Hudyo, yung mga Fariseyo nung araw, nagtataka sila. Saan kumukuha ng kanyang itinuturo itong taong ito? Hindi naman siya nakapag-aral. So, yung mga Fariseyo, minamaliit nila ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay isa lamang pong karpintero, minamaliit nila na hindi. Ayan, Brother Gabriel, ayan, napansin mo ba yung salita niya? Yung karpintero lang. Kasi si Kristo ay karpintero lang. Ay, nako. Yun. Tama po. Oo. Hindi po ganun. Mali po yun, mga kapatid, Kasi para sa akin, marami akong kilalang karpintero. Hindi pwedeng ilang, eh. Yes. Noble job kasi yung pagkakarpentero, Brother Gabriel. Matindi naman si SLTV. Yung karpintero pala, walang pinag-aralan. Naku, wag ganyan, SLTV. Parang kasali din siya sa mga Pariseo kung ganyan, Brother Gabriel, eh. Di ba? Oo naman. Di ba? Oo, yan ang lumalabas. Yung karpintero, nilalang pala niya, ako, karpintero, para sa akin nga, matindi nga yun, mga magagaling yung mga karpintero. May mga karpintero Skilled worker yun. Di ba? Oo, skilled worker kasi sila, eh. Yung iba dyan, totoo naman, hindi nakapag-aral, pero
nag-aaral sila based on their experience. Hindi yung sa Yes. eskwelahan. Wala namang ganun, ano? Sa Mm. experience nila yan natutunan, yung pagiging karpintero. Ganun po yun, mga kababayan. At least, nag-aaral yung mga karpintero. Pero nilalang ni Tama po. SLTV yung mga Yun karpintero. lang. Mali po yun. Mali. Delikado po yan, o, di ba? Makikita mo talaga, huling-huli sa bibig niya yung isda, eh. Oh, sabi niya, ito daw si Caborno tsaka si Brother Gabriel, mga pariseo daw yung kanilang O, di ba? Siya yung nanira niyan eh. di ba? Siya Siya yung ang nagsabi naninira niyan. niyan eh. Oh, siya talaga yung naninira, ano? Siya talaga yung pariseo. O, tapos sasabihan niya yung mga karpintero na lang karpintero lang. O, yun ang sabi niya eh. O, grabe talaga. Ang tindi naman nito. O, sige, pagpatuloy na nga natin. Di po nila pinapaniwalaan, minamaliit ang kakayahan, kasi hindi nila nakita na ang Panginoong Hesukristo ay mataas ang pinag-aralan. O, di ba? Sabi daw niya, yung Panginoong Kristo, mataas daw yung pinag-aralan. O, alam mo naman pala yung ating Panginoong Kristo, mataas yung pinag-aralan. Bakit sinabi mong mangmang ka? O, di ba? Oo, So, di dapat ba? kung mangaral ka, hindi ka mangmang. Tama nga. Tama nga tayo. O, di ba? Huling-huli sa bibig, Brother Gabriel. O, Yes. ganun po yun. O, di ba? Pero meron siyang isisingit, yung theology ng mga pare. O, pakinggan natin. Aba, sige, tignan natin. Ang Panginoong Hesukristo nga ay hindi nag-aral kailanman. Sabi dito, mga kaibigan, nakita po ng mga Hudyo. Kaya hindi po nila pinapaniwalaan kasi tumitingin sila sa panlabas na anyo ng Panginoong Hesukristo. Kapatid na Ebenezer, katulad din ng mga pari ninyo na napakataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Talaga naman ganyan ang mga diba? pare, mga kaibigan. O, di ba? Siya yung nanglalait dyan eh. Siya yung nanguhusga dyan di Ikaw ba? pala. Ikaw talaga SLTV, ikaw husgador ka talaga, no? Gaslighter ka talaga. Ikaw yung gaslighter of the century. Parang gawa ng meme yan eh. Di ba? Grabe, pati pare, Brother Gabriel. Oo. Pati pare, sinisiraan niya. Di ba? Meron nga seminarista, sinabihan, kinwento pa niya na pupunta daw ng Davao galing ng ano. Natatandaan ko yan, bro Oo, na di may ba? personal siya dyan. Pinersonal diba? dyan, di ba? Yung, diba? yung kaligayahan ng pagkalalaki, tapos sa'yo diba? Oo, tapos ginaslight. sasabihin niya, di ba? Gaslighting yan, mga kababayan. Yan ang ginagawa ni SLTV. Pero si SLTV, tignan mo naman yung kaniyang mga sinasabi. Puro mali-mali naman yung mga sinasabi niya. Wala namang karunungan sa sinasabi niya. Mali-mali nga sa mga yung logic mo. Yung logic. Yung konteksto. Naalala ko si Brother Eli. Di ba? Mamaya, panoorin natin. Pero sige, pagpatuloy muna natin. Sige. Kasi pari din ang nagsabi na kung dumadami na ang iyong kaalaman, na kapag marami na daw ang alam ang isang tao o ang isang pare, ay yumayabang na. Ito mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Miyembro, Ay, ako. ang dahilan, karma. Alam niyo yung karma? Opo. Ano? May balik sa yung masama. Very good. Kung ano yung itinanim, yun ang aanihin. Napakayabang ko kasi nung araw. Hanggang ngayon naman. Hindi naman, Father. Kasi po, delikado pala yung maraming alam, yung mayabang. Putol yun. Putol yung Mga pinakita kaibigan, ni Esel. Putol yung pinakita ni Putol yun, Esel. Brother Gabriel At saka yung konteksto. yung ibig sabihin, iba yung konteksto nun kasi yung ibig sabihin doon ng pare, dati Yun. Dati siyang born again. Dati siyang born again, kaya marami daw siyang alam. Yun yung context. Tapos yung ginawa niya, generalize niya, mali, fallacy yun. Fallacy of hasty generalization yung tawag doon. Yan yung si SLTV. Mali yung ginawa ni Esel na yan. Sinungaling yan. Yan yung pinakita ng buo yung video yun lang matindi. Gaslighter kasi, Brother Gabriel. Kung mayroong lighter sa sigarilyo, ito gaslighter yan. Ayun. Yan ang totoo. At saka, Brother Gabriel, yung sabi niya na hindi daw kailangang mag-aral, etc., tinagaliwas niya si Mr. Soriano.
eto Bakit po? panoorin natin. Ano ba yung sabi ni Mr. Soriano? Sige Eto nga. habang, ayan inahanda ko yung, video, Sige. sinabi ni Mr. Soriano ito, Panoorin ninyo mga kababayan. Standards of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan Logic. Standard of truth yan Di ba? Paano yun mo pala eh. mapag-aralan yan? Science. Standard of truth pala yung science, yung logic. Yan yung tinuturo sa seminaryo, kapatid na Gabriel. Kaya Yes, pala si kaya nga may SLTV, bachelor sila di ba? kaya pala si SLTV, walang logic ito Kaya pala. Yun ang totoo. Walang logic, gaslighter nga tapos Oo, di sasabihan ba? pa niya yung sarili niya na mangmang siyang tao. Wala Oo. nang, hindi nakapagtataka yun, kapatid na Gabriel. Pati si Soriano, alam ni Soriano. Ulitin nga natin yung Standard of truth pala standard of truth. Ulitin nga natin. Alam mo, merong mga standards of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Reality. Tapos science. Standard of truth yan Logic. Standard of truth yan Alam mo, Diba? merong Diba? Pati logic. Diba? Standard of truth. Essential TV, wala naman talagang logic. Ay, Diba? nako. Halimbawa, kagaya nito, baka sasabihin nyo, tayo yung nanalait Meron tayong ebidensya, kapatid na Gabriel. Yes, Ito, marami panoorin tayong ko. resibo. May daming patunay niyan Ito, panoorin natin. Sige. Mga kaibigan, maling unawa ang kanilang nauunawaan. Bakit ko po sinabi na mali po, mga kaibigan? Doon po sa verse 24, hindi nila binasa ito, ganito ang sinasabi. Huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Dito mga kaibigan, sa verse 24, ang isang tao, kung ikaw ay alagad ng Diyos, pag bumili ka sa palengke o sa pamilihan, huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili. Huwag ka nang magtanong. Huwag mo nang tanungin, bibili ka sana ng, kunwari, bibili ka ng pagkain. Huwag mo nang tanungin na ito ba ay inihain sa Diyos-Diyosan? Ito ba ay dinuguan? So huwag ka nang magtanong. Dahil para bang pinapakita mo na ikaw ay maka-Diyos masyado, sobra kang santo kung ganon. Huwag yung sarili mo ang iniisip mo, kundi yung ikabubuti ng kapwa. Kasi masaktan yung tao, yung nagtitinda kung ganon ang tanong mo. Kaya bilhin mo na lang. Pero hindi ibig sabihin, dahil sinabi na anumang bilihin, anumang ipagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, huwag kayong magtanong-tanong pa. Ibig bang sabihin, pag nakabili ka ng itlog, kasi nabibili sa pamilihan yung itlog wala ka bang karapatan? Hindi mo na ba tanggalin yung baka? Pati ba yung baka kanin mo? Pag nakabili ka ng papaya o pag nakabili ka ng sibuyas, wag mo na bang balatan? Kung ano naman yung hindi dapat kainin, itapon mo, mga kaibigan. Hindi dahil sinabi sa bersikulo kung ano yung mga mabibili sa pamilihan, kanin ninyo, may mabibili doon na walis May mabibili doon na Tupperware. So hindi ibig sabihin dahil lahat ng mabibili sa pamilihan ay kanin mo, pilihin mo naman yung tama at yung karapat-dapat na kainin. Kung alam mo na dinuguan, bakit mo pa bilihin? Yun lang naman ang logic nun, mga kaibigan. So mali po yung kanilang interpretasyon na dahil sinabi na lahat ng mabibili ay kanin mo, yung baka ng itlog, itlog yun So pati ba yung baka? Kaya kung ano yung hindi karapat dapat, itapon mo. Ayun, di ba? Yun ang logic niya, Brother Gabriel. Ito yung tinutukoy niya I-flash natin sa screen Yung nasa unang Korinto 10:25, yung lahat kasi sinasabi dito, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo.
Oh, Brother Gabriel, pati daw yung walis yung walis ka, pwede na bang kainin kasi nabibili sa pamilihan? O, yan daw yung logic nun, mga kapatid. O, yun ang sabi niya. O, di ba? Pati medyas, kakainin mo nga rin eh. Ito, panoorin na. Talagang tunay na aral ng Diyos na hindi basta nabasa lang na si Kristo ay tao, taong tao na, ay mali po yun, mga kaibigan, mga kapatid. No, nakabasa lang na lahat ng nabibili sa pamilihan, kanin mo. Kahit nakabili ka ng medyas, kanin mo na ba? No? Kahit nakabili ka ng medyas, kanin mo na ba? No? Kahit nakabili ka ng medyas, kanin mo na ba? No? Oh, yun ang logic ni SLTV. Pero malayo sa logic yung kanyang mga sinasabi. Bakit? Mali talaga. Bakit? Pakita natin Yan yung talata, no? Unang Korinto 10:25. Yung logic nga, hindi daw lahat, pati yung walis, pati yung baka ng itlog, pati yung balat ng sibuyas at papaya, pati yung medyas, ang sama naman ng ugali nito, pati medyas ipapakain pala sa akin. O, di ba? Brother Gabriel, yan daw yung logic niya, yan yung sinasabi natin. Na mali yung kanyang logic talaga. Bakit? Hindi naman yan yung tinutukoy ng talata Kasi yung pamilihan nga dito, tumutukoy sa, basahin na, makita natin sa screen, itong, sa Grego, makelio. Makelio, galing yan sa, meat market. Ibig sabihin, tama yung sali ng nung sali ng magandang balita Biblia, yung pamilihan sa tindahan ng karne. Meron bang mabibiling medya sa tindahan ng karne, Brother Gabriel? Yan yung logic. May insulto pa yung tindera sa'yo, di ba? Oo. Binilang. Oo, ganun yun. Ibig palang sabihin, talagang walang logic si SLTV. O ganun ang lumalabas. Talagang tama si Soriano. Pakinggan natin ulit si Mr. Soriano. Of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Boom. Tapos science. Standard of truth yan Logic. Standard of truth yan di ba? Wala siya niyan. Reality. Hindi niya alam na, wala siyang ganon. Reality. Yung reality na, siya yung nagsabi na siya daw ay mangmang, pinasa pa sa atin. Wala siya nun. Wala si SLTV ng reality. Ano pa? Yung science. Wala siyang science. Pati daw yung, ano bang tawag dyan, kapatid na Gabriel? Yung medyas ipapakain sa'yo. Grabe naman. Diba? Ang tindi naman naman hindi pwede yun kahit reality, hindi yan pwede. At logically, hindi talaga pwede. Kasi sa Biblia, pamilihan, yung tinutukoy doon, tindahan ng karne. Meron bang makikitang medyas sa tindahan ng karne? Nako, SLTV naman. Maling-mali ka talaga. Kompleto niya. Ka-illusion yung ibig niya sabihin, Kabot, no? Di ba? Ganun talaga, Brother Gabriel. Kasi, pakinggan natin ulit yung kanyang mga sinasabi noon. Ito. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kabornok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayan. So yun po mga kababayan. Kaya wala na siyang reality, wala pang logic, wala pang science. Hindi na kailangang mag-aral, Brother Gabriel, di ba? Oo, ang tindi naman niya. Ganun po yun. Ngayon, yung pari daw nag-aral naging mayabang. Grabe ang tindi naman niya. Panguhusga yun Panguhusga yun. SLTV naman. Sana ba yung reality dyan? Ito, panoorin na natin yung kanyang mga, kasinungalingan pa. Ang tao, nature ng tao, nakapag-aral na ng mataas at mayaman na, mababa na ang tingin nila sa mga ibang tao. Ay, ganun? Nature pala ng tao yun? Generalize niya kaagad mali yun. Talaga siya. Mapangusga. Marami akong kilala na mataas yung antas ng pinag-aralan pero mga mababait, hindi mapangusga. Ang daming ganung tao Etong si SLTV, masasakta naman yung mga kaibigan ko sa sinasabi ni SLTV na yan, Brother Gabriel.
Yes. Diba? Insulto Oo. yan eh. Pang-insulto yan, oh, 'di ba? Yan ang mga hindi reality. Yan yung Yun. wala siya, yung reality. Hmm. na ano lang, ilusyon lang yung kanya, Brother Gabriel. Nag-iilusyon lang. Illusion, wala sa Oo. reality. Oh, gaslighter kasi. O sige, pagpatuloy na. Sila na ang pinakamatalino, sila na ang pinakamataas, pero kung sa banal na kasulatan naman, wala namang nauunawaan, mga kaibigan. Aba! Aba! Grabe! Pero siya itong walang naintindihan sa banal na kasulatan. Unang Korinto 10:25, hindi mo naunawaan, SNTV. Oo, eh. diba? Basic. Oh, basic na basic. Napakaganda ng logic ito eh. Walang logic sa kanya eh. Ayan oh. Oh, pakita natin sa screen. Ayan oh. Lahat ang pinagbibili sa pamilya yan. Yung conclusion kagad, yung medyas pala eh. General kagad, di ba? O general pala na pamilihan yung kanya. Wala ka talagang alam sa kasulatan, SLTV. Kung ano yung totoo doon. Yan yung reality, Brother Gabriel. Walang alam sa Biblia. Sa ibang tao yung pagiging incompetent niya, di ba? Oo. Huwag niyang ipasa sa atin yung pagiging incompetent niya at walang alam sa Biblia. Wala naman talagang alam sa Biblia si SLTV eh. Naalala ko, Brother Gabriel, panoorin niyo to ha. Saan niya daw kinuha yung kanyang authority? Panoorin natin. Sige. Sino ang nagbigay? Kay Eli Soriano? Sino nagbigay sa iyo ng authority upang mangaral? Heto, mga kaibigan, ang sagot ko. Sa Santiago chapter 4, verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So kung gusto mo nang sumunod at hindi magkasala sa Panginoong Diyos at alam mong mabuti na ipangaral ang katotohanan sa mga tao upang sila'y maligtas, dahil sa iyong napakinggan at napag-aralan na salita ng Diyos at hindi mo sinabi ito, kasalanan sa iyo, at kung ikaw ay nagkasala sa Diyos, mapapahamak ka sa impyerno ng apoy. Kaya, responsibilidad mo bilang nakakaalam ng katotohanan na sabihin ang totoo, mga kaibigan. Ganun pala yung authority niya, Brother Gabriel. Wala nga alam sa Biblia, si SLTV. Bakit? Paliunawan niya eh. Yung tinutukoy sa Santiago 4:17. Basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayun yung tinutukoy dyan, yung paggawa ng mabuti, hindi yung pangangaral, Brother Gabriel. Walang pangangaral na salita dyan eh. Dinadagdagan lang niya yung nakasulat. Yan ba yung sinasabi niyang magaling daw kasya sa Biblia? Hindi naman totoo yan eh. Yung authority pa nga lang niya, palpak eh, Brother Gabriel eh. Gaslighter pa. Gaslighter pa. Diba? Ganyan mga kababayan. Ako, SLTV naman. Bumabalik sa iyo yung mga paninira mo eh. Sige, pagpatuloy na nga natin. Karamihan ng mga Katoliko kasi walang alam sa pananampalataya. Huwag naman magagalit. Ang sabi ni Jesus, masakit ang katotohanan pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Karamihan kasi ng mga Katoliko, mas kabisadong talambuhay ng mga artista kaysa kay Kristo. Kaya ang isa sa mga palatandaan, kapatid na Ebenezer, na ang isang tao ay nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi po porket walang pinag-aralan, hindi po porket siya ay mahirap, ayaw na ng Diyos tirahan. Ang katunayan, mga kaibigan, yung mga mayayaman, yung mga matatalino, minsan sila yung napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Aba, Mapanghusga talaga nito. Yung iba daw, minsan daw, sila daw yung hindi makapasok. Diba? Grabe talaga itong CCTV. Talaga itong tao na to. Grabe talaga. Sige, pagpatuloy na nga natin. Sinabi yan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yumayabang po yan. Pero ang katunayan, hindi kailangan ang isang tao ay makapag-aral na mataas na antas
makapag-theology para makaunawa sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Sabi po dito sa Gawa, Kapitulo 4 sa versikulo 13, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. So sila Pedro at si Juan walang pinag-aralan, mga kaibigan. Pero nakita ng mga tao na nakasama sila ni Kristo dahil sa kanilang mga sinasabi. Oh, di ba? Ikaw na pala nagsabi niyan eh. Oh, bakit ngayon sinasabi mo na mangmang ka? Oh, yun lang. So mali Yun ka lang. talaga. Huling-huli ka na. Ikaw na nga itong tao na nagsasabi na si Pedro at si Juan, kapatid na Gabriel, sa binasa niyang talata, naging mangmang, walang pinag-aralan, hindi nakapag-aral ng theology. Ngayon, sasabihin niya, ako nga mangmang ako eh. O, di ba? Hindi ka Ay, nga ganon? mangmang. Oo, hindi ka nga mangmang, Brother Gabriel. Yun ang sinasabi natin. Yung tao, kapag nangangaral, kung pinupuspos ng banal na Espiritu Santo, hindi siya naging mangmang, Brother Gabriel. Nawawala yung kanyang pagiging, sinasabi niya na mangmang daw ganito, ganyan. Yun yung point natin, Brother Gabriel, di ba? So, ganun po yun. Ngayon, inaamin niya na mangmang siya. Ano ang ibig sabihin doon? O, di ba? So, talagang mali. Dapat, hindi mo na, kung mangangaral ka, hindi mo na i-brought up kung nakapag-aral ka ba ng ganito, theology, etc., etc. Oo nga. Hindi po ganun yun. Walang ganun. Di ba? O. Bakit? Pinagyayabang ba namin kung ano yung pinag-aralan namin? Hindi naman eh. Mangaral lang kami, alam namin na yung banal na Espiritu Santo ay nasa amin, kaya hindi kami mangmang. Yun ang point doon. Yun. Diba? Si SLTV, matigas na talaga yung kanyang mga sinasabi, mali-mali naman. Ganun po yun mga kababayan. Ngayon, eto, baka sasabihin ninyo si Kristo di naman nakapag-aral. Naku po. Diba? Binasa niya sa talata, sabi niya si Kristo daw, hindi nakapag-aral. Meron po akong ipapakita sa inyo mga kababayan. Basahin natin sa Biblia. Biblia mismo nagsabi nito, no? Yung binasa niya, di ba? Itong talata, ipakita natin sa screen. Ito yung talata, no, na binasa niya kanina. Basahin mo nga kapatid, Brother Gabriel. Sige nga. Opo. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel, ano? Di ba? Yung ating Panginoong Kristo, yung mga sinasabi niya, kapatid na Gabriel, dahil po yun sa pagiging Diyos niya, kapatid na Gabriel. Kasi nga, may nagsugo sa kanya. Yun, may nagsugo sa kanya. Yung katuruan na yun, galing po sa nagsugo sa kanya. Ngayon, yung kanyang katuruan, kapatid na Gabriel, ipapasa niya sa mga apostol. Yun yung binasa kanina ni SLTV, yung nasa Gawa, kapatid na Gabriel, na kahit na sinasabing hindi ba nakapag-aral itong mga apostol kagaya ni Juan at ni Pedro, ay yun, meron pong nangyari. Sige, pagpatuloy natin muna yung salita ni SLTV, Brother Gabriel. Sige po. Mga kanilang pinapangaral, mga kaibigan. Ang mga tao, kapatid na MJ Garcia, hindi ko sila inuuto. Hindi ko sila niloloko. Ayan, totoo ba yon, Brother Gabriel, na hindi daw siya nang loloko, kapatid na Gabriel? Sa tingin mo? Sinungalingan yun. The mere fact na Tingin sa the mere akin, fact na nabasted yung mga siya, sinungaling. Yun, mga kababayan. Talagang hindi talaga niya inaamin na siya ay mali. Hindi daw niya niloloko yung tao. Manloloko ka, yun ang sasabihin ko straight nanloloko ka, SLTV, at napatunayan na namin yan. Yan ang katotohanan dyan, di ba, Brother Gabriel? Oo, Pero kahit hanggang kamitin. Pero sabihin mo naman na ikay mangmang na tao, talagang hindi ka talaga sa Diyos, Brother Gabriel, kasi nga wala sa kanya yung banal na Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin. Yun talaga. Suwak na suwak yun, Brother Gabriel. Kaya halatang-halata na, huling-huli na si SLTV. Sige, pagpatuloy natin yung kanyang palusot pa. Sige. Nakikinig sa akin, hindi sila nakatingin sa akin.
ang nakikita nila yung nasa loob ng aking hangarin. Yung katotohanan na dala ko. Ayun. Yung katotohanan na panloloko. Ayun. Ganun pala. Sige. Yun ang nakikita nila. Hindi yung aking panlabas na anyo, hindi yung aking kalagayan, yung hindi yung Hindi naman tayo nagsabi, Brother Gabriel, na si SLTV ay ganito, maitim, diba? si SLTV ay hindi nakapag-aral. Wala namang ganon eh. Kasi siya yung umamin. Yun nga yung issue dito eh. Iba yung issue na, siguro, yung kung halimbawa, ikaw, Brother Gabriel, o ako, sasabihin natin, si SLTV, ganito yun, ganito yan, ano? Si SLTV, hindi nakapag-aral, kaya nga ganyan siya. Hindi naman ganon eh. Yung sinabi kasi natin, umamin si SLTV. Ulitin na natin eh. Diba? Baka nakalimutan ni SLTV na galing sa bibig niya mismo. Ulitin nga natin. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayun. So yun Nasa mga puso kababs. yan, Kaburnok. Oo, galing yan sa puso. Galing yan sa puso niya. Pagkatapos, yan yung sinabi niya. Na hindi na kailangang sabihin pa na siya ay mangmang dahil siya na raw yung magsasabi. So siya pala yung nalalait sa sarili niya. Yung kanyang sinasabihan pala, yung sarili niya. Yung sinabi niya na tayo pa daw yung naninira sa kanya eh. Siya naman yung naninira sa sarili. Siya yung naninira sa sarili niya, Brother Gabriel eh. Yun yung katotohanan doon. Kaya huling-huli, yung kanyang kasinungalingan, kapatid na kapatid. Diba? Sige, pagpatuloy na nga natin. Sige po. ang nakikita nila, kundi nakikita nila yung salita na sinasabi ko na katotohanan. Ayun. Kapatid, sadyang hindi nyo lamang po kasi makita yung katotohanan na sinasabi ko kasi binulag kayo ng sobrang pagkayabang. Ikaw ata yung mayabang. Yan ang masasabi ko. Straight na Sila straight. kasi sinisisi sa atin yung ano no? Sinisisi gaslighter. sa mga Gaslighter talaga itong taong ito, Brother Gabriel. Di ba? Sa totoo lang, siya yung mayabang. Bakit? Pinasa pa niya sa atin yung kanyang kasalanan. Siya naman yung gumagawa nun. Di ba? Oo. Grabe yan, diba? Yan yung mayabang. Yan yung mayabang talaga. Mayabang yan. Yan ang tawag doon. Di ba? Yung sasabihin mo na, talo yan si Kaburnok. Hindi yan marunong. Kaya, di daw marunong. Ganito, ganyan. Yan yung mayabang. Ikaw yung mayabang SLTV eh. Yan yung numalabas na yun. Tapos, ituturo mo pa sa amin. Ikaw naman yung umamin na mangmang ka. Hindi naman kami. Hindi naman kami nagsabi na. Hindi naman tayo nagsabi, di ba, Brother Gabriel, na mangmang si SLTV. Walang ganon. Si SLTV ngayon nagsabi, sinabihan niya yung sarili niya, umamin siya sa atin na siya ay isang mangmang na tao. Di ba? Ganon yun. Si SLTV talaga, kaya nga, Brother Gabriel, walang reality sa kanya eh. Walang logic. Wala pang science. Ano na lang tawag dyan? Diba? Ganun po yun. Wala palang standard sa kanya kung yun ang lalabas nun eh. Oo, at saka, sabi ni Brother Eli standard of truth, yung logic, yung science. Kung wala kang science, wala ring logic, wala ring reality. Wala kang standard of truth. Sino na nga? Tanong, kung wala kang standard of truth, ano ka pala, standard of lies? Yun lang, patay kang bata. Yun pala yung lumalabas, Brother Gabriel, standard of lies. Ulitin nga natin yung pahayag ni Eliseo Soriano. Of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan eh. Logic. Standard of truth yan eh. Di ba? Standard of truth yung logic. Yung standard of truth yung science. Standard of truth yung reality. Si SLTV, walang reality, wala pang logic, wala pang science. Napatunayan natin lahat yan, Brother Gabriel. Ilang beses nang nabasted ni Kaburnok. Ngayon, ano yung tawag sa kanya? Di meron siyang standard of lies. Yun yung paresyo, Brother Gabriel. Yun yung tunay na paresyo. Basahin natin ng tunay na paresyo.
dito po sa Biblia, pakita natin sa screen talaga. Talagang grabe itong si SLTV. Sa Mateo 23, meron po tayong ganitong mababasa, no? Basahin natin. Dito muna sa hindi pa na to. Ito, basahin mo nga kapatid na Gabriel. Okay po. Na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ayun, yun yung Pariseo talaga. Di ba, SLTV? Ikaw yun. Bakit? Ikaw ngayon nanlalait. Sabi ng Biblia, huwag man lalait eh. Diba? Ikaw nga itong sinasabi mo kanina, ang Diyos yung tumitingin sa loob ng tao, sa iniisip, sa puso ng tao. Yung ginagawa niya, yung puso, yung intention ng tao, sinisiraan niya. Hindi naman niya nakikita yun talaga eh. Oo nga po. Nagge-generalize pa siya. Di ba? Yes. Yung kanya mga binabasa, sa kanya tumatama. Anong tawag diyan? Di Pariseo, ikaw yun SLTV, mayabang pa. Yun ang masakit. Mayabang pa, pinapalabas mo pa na kami yung nagsasabi na mangmang si SLTV. Hindi naman namin sinabi yan eh. Ikaw naman nagsabi yan. Personal pa. Tayo daw yung nami-personal ilang beses ka na niyang pinersonal. Kulang na nga lang, murahin ka din yan eh. Oo, naalala ko nga kapatid na Gabriel, sinabihan pa tayo na na wala daw tayong kaligayahan ng pagkalalaki. Di ba? Di ba? Di Pariseo ka nga. Di Pariseo ka. Di Pariseo nga si SLTV. Di ba? Ganun yun. Tunay na Pariseo. Yan, si SLTV. Impokrito yan, mga kababayan. Mali yan, mga kababayan, ginagawa niya. Huling-huli, ikaw na nga umamin na mangmang ka, tapos ipapalabas mo pa sa lahat na kami yung nagsabi. Hindi naman ganoon, wala namang ganoong nangyari. Di ba? So, talagang manluloko ng kapwa. Yan yung panluloko talaga. Sabi niya, di daw siya nanluloko ng kanyang manonood. Di naman pala. Harap-harapang panluloko yan, mga kababayan. Niloloko talaga niya yung kanyang manonood. Di ba? Nako, mga taga-MCGI, tignan niyo, yan ba yung ipapalit nyo kay Soriano? Yan ba yung mga ngaral na ipapalit nyo? Naku, kung ako, hindi. Wala. Hindi yan. Mabuti pa si Soriano, may standard of truth. Panoorin nyo ulit ha. May standard of truth daw si Soriano eh. Of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan eh. Logic. Standard of truth yan eh. Alam ni Soriano na yung standard of truth logic. Si SLTV, walang logic. Wala ding standard of truth. Wala ding science. Kasi wala naman talagang science eh. Buruin mo, pati yung walis papakain sa'yo. Di ba? Science ba yun? Walang science. Wala ring reality. Di ba? Reality yun. Di ba? Kinakain mo ba yung walis tingting? Hindi naman pwede yun, Brother Gabriel. Wala ring reality. Wala ring logic. Bakit? Yung tindahan ng karne, meron bang mabibili dong medyas? Tindahan nga ng karne wala kang ang logic talaga. Yun mga kababayan yung lumalabas. Yun nga yung katotohanan. Nakikita nyo naman yan. Ebidensya naman tayo eh. Hindi yan kayang sagutin ni SLTV. Kasi palpak siya sa Biblia. Mali-mali sinasabi. Ilang beses na natin natimbog yan. Dami ng nako, Brother Gabriel. Sa totoo lang, sandamakmak na kamalian yung, siguro bundok na yung mali niya, Brother Gabriel. Butang na yan. Di ba? Butang na yan. Yan ba yung ipapalit nyo kay Soriano? Mapapahiya lang yung MCGI, mga kababayan. Dapat sa kanya magdebating walang kibuan na lang siya. Tulad ng sabi ni Rason. Kibu kasi siya ang kibu sa atin. Lalo tuloy na babasted. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Dapat magano na lang siya. Magpakain na lang siya. I-vlog niya yung pakain niya, no? Yung MCGI cares. Yun dapat yung gawin niya. Yun lang gawin niya, di ba? Mamimigay ng burger, tapos sa burger may nakasulat MCGI cares. Di ba? By SLTV. Lagyan niya ng pangalan. By SLTV. MCGI cares by SLTV. Ayun, grabe naman. May mukha pa niya para naman makilala siya ng tao, di ba? Para dumami subscriber niya. Siyempre,
Pariseo naman yun kung gano'n di ba? Di ba? So, kaya na lang gawin niya kaysa sa mangaral siya, wala namang logic sinasabi niya, wala namang reality, wala namang science, wala ngang standard of truth. Ano ba yung meron siya? Di standard of lies. Ano naman yung baligtad ng standard of truth, Brother Gabriel? Di lies. Ganun yun. Sinungalingan, no? Ganun po yun, mga kababayan. Kaya, nako, SLTV palagi, yun ang masaklap Butatang-butata ka na nga, i-redeem mo pa yung sarili mo, i-gaslight mo pa kami. Diba? Umamin ka na nga Ikaw na ngang umamin Ulitin na nga natin. Ulitin nga natin yung pag-amin niya. Ito. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kaborno. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Tapos nangangaral pa yan, Brother Gabriel. Mangmang siya, wala sa kanya yung banal na Espiritu Santo, hindi siya pinupuspos ng banal na Espiritu Santo kasi sinabi niyang mangmang siya tayo, di tayo ganun. Tayo, mangmang tayo, kung tingnan naman, pero, Brother Gabriel, pinupuspos tayo ng banal na Espiritu Santo, kaya tayo ay marurunong sa mata ng Diyos dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo. At yan si Kristo, yan yung mga apostol. Diba? Napatunayan natin yan. Pinapaalala ng Espiritu Santo, di ba po? Oo, at saka Brother Gabriel, may utos nga ang ating Panginoong Sukristo na dapat mag-aral Basahin natin sa Biblia. Nasa Biblia yan. Ito, pakita natin sa screen. Ito pong nasa Juan 5:39. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo sa akin. Ayan. Tungkol sa akin yan. Ayan. Klarong-klaro yan, mga kababayan. So, ibig sabihin, saliksikin yung kasulatan, di nag-aaral ka dapat. Di ba? Oo, yun. Sa kanya, hindi na kailangang mag-aral Yun yung lumalabas sa kanya mga pinagsasabi Brother, okay na na maging mangmang na lang. Kagaya ni Pedro okay lang. Mali yun. Kasi nga, ang ating Panginoong Sukristo may utos sa mga disipulo niya, sa kanyang mga apostol, na saliksikin ang mga kasulatan. Kaya nga sila pinuspos ng banal na Espiritu Santo kasi nagsasaliksik sila, nag-aaral din sila. Yun yung katotohanan dyan, mga kababayan. At si SLTV, wala talagang reality. Mali-mali. Yun lang. Wala sa Biblia yung mga pinagsasabi niya. Di palaging butata, ang layo pa ng sagot. Di ba? Grabe talaga, ang tindi naman ito. Di ba? Ito pang isang talata. Basahin natin. Kasi sa mga pari, di ba? Ito yung sinusunod nilang talata. Sige nga, basahin ko kapatid na Gabriel. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. Ayan. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan pa, nakabulot Klaro naman. Mateo 11:29. Yan ang ginagawa ng mga pari. Kaya nga nag-aaral ng theology Sabi ng Biblia, mag-aral kayo sa akin. Kasi yung problema kay SLTV, yung pinag-aaralan niya, yung kaligayahan ng pagkalalaki, yun yung pinag-aaralan. Ayan, yun lang ang ibig. Kaya walang logic, walang reality, walang science. Kaya talaga yung sabi gaslight na lang, no? Gaslight yung alam niya. Tapos ano daw yung dapat sa logic, sa science, ulitin nga natin. Kapatid, unang-una ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan Logic. Standard of truth yan Di ba? So wala yan. Walang logic, walang science, walang reality. Kawawa si SLTV. Wala pala siyang standard of truth. Ano meron sa kanya? Di standard of lies. Di ba? Kawawa naman. Ay, nako. Di ba? So sige, tapusin na nga natin yung mga, ay nako. Sige. Show talaga ito. Ng mga Fariseo. Espiritu yan ng mga demonyo kasi
hindi nyo nakikita yung katotohanan na nakikita ng iba sa akin. Okay. Ganon pala, Brother Gabriel. Lumalabas ganito, Tignan nyo ha, mga kababayan. Di ba naalala nyo, yung nagsabing mangmang siya, hindi naman tayo eh. Si SLTV naman nagsabi. Sabi niya, Katotohanan yun, ha? Oo, Sabi niya, ito ang katotohanan. Oo, yan ang katotohanan. At yan daw ay galing sa puso niya, Brother Gabriel. Di ba? Yes. Oo. Tapos, Brother Gabriel, sabi ni SLTV, sundan natin yung kanyang sinasabi. Yung nanlalait daw, yung mga sinasabi niya na parisiyo daw at nasa kanila ang mga espiritu ng demonyo, Brother Gabriel. Diba? So lumalabas pala, dahil si SLTV pala talaga, itong nilalait niya yung sarili niya, nasa kanya talaga yung espiritu ng demonyo. Yan ang lumalabas. Oo. O, di ba? So, yun yung pala yung logic dyan, mga kababayan. At huling-huli, si SLTV talaga, palaging nahuhuli sa kanyang sariling bibig, Huling-huli talaga. Ay, nako, sige. Pagpatuloy na nga natin. Kaya yung sabi mo na marami ka pa rin nauuto kahit palagi kang binabasted ni Kabornok. Kapatid, hindi nyo kasi nakikita yung aking hangarin, yung katotohanan na aking sinasabi. Busted ka nga. Busted ka nga palagi kay Kabornok Katotohanan pa ba 'yon? Ano ba naman ito? Kaya nga busted ka nga ni Kabornok palagi kasi nga hindi nga katotohanan yung mga sinasabi mo diyan. Kaya nga dapat isara na yung channel mo, SLTV. Oo, magdebating walang tibuan na lang siya. Oo, yung pinagdadakdak niya yan diyan, Brother Gabriel, kasinungalingan dapat isara yung channel niya. Yun yung panawagan sa kanya. Diba? Ang dami namang patunay na mali-mali yung sinasabi niya Ang daming patunay. Tapos, hindi pa niya inaako na mali siya. Siya na nga nagsasabing mangmang siya. Oo. Sabi niya, siya daw yung mangmang. Katotohanan daw yun. Galing daw yun sa puso niya. Tapos, ang ending, tayo daw yun nang lalait sa kanya. Mali yun. Walang ganun. Dinaslide pa tayo sa pagiging incompetent niya, no? Oo, incompetent kasi INC din yan putol-putol din yan di ba naalala mo? Oo. Tapos sabi daw niya nagfe-faith alone daw tayo, yung paniniwala daw natin pananampalataya lang okay na. Walang ganun. Pinutol lang yung tape. INC nga, incomplete. INC, incomplete, di ba? Parang yung pare, di ba? Yung kanina, yung dating born again, incomplete yung putol niya dyan pinutol niya. Di ba? Huling-huli ka. Ikaw talaga SLTV. Kahit ano mong palusot mo, hindi ka makakalusot kay Kabornok at kay Brother Yun Gabriel. ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Ayaw mo man tanggapin, marami namang nanonood. Di ba? Halatang, ewan ko na lang. Sige, pagpatuloy na nga natin. Sige. Kasi binulag kayo ng Diablo, binulag kayo ng Diyos ng mundong ito sa sobrang kayabangan. So ikaw nga yung mayabang. Yan ang lumalabas. Si SLTV, yung mayabang, siya yung may espiritu ng demonyo, Brother Gabriel, siya yung may espiritu ng parisiyo. Bakit? Bakit ganun ang nasabi natin? Kasi nga, sinasabi niya, yung nanlalait daw, sila daw yung mga parisiyo. Siya yung nanglait sa sarili niya. Di ba siya yung umamin? Ano nga yung inamin niya? Ulitin nga natin yung inamin niya, mga kababayan. Mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ayan katotohanan yan Brother Gabriel Ano ba yung katotohanan na yon? Pakinggan natin. Ako po ay isang mangmang na tao. Ayun, isa siyang mangmang na tao. Katotohanan daw eka. Di ba? Sige. Ano ba yung sabi natin? Mangmang ba yung sinabi natin na si SLTV ay mangmang? Panoorin natin yung sinabi natin. Halatang inosente at wala talagang alam, Sige. Yan ba yung sinabi natin? Mangmang si SLTV? Wala namang ganun Yung sabi natin, wala siyang alam dun sa Ezekiel 9:4. Yung context. Inosente siya. Yun ang sabi natin. Pero yung kanya, generalize na niya, nag-generalization, yun nga yung fallacy fallacy of hasty generalization. Mali yung mga sinasabi. Ganun yun. Pero, in spite of that, meron siyang inamin. Ulitin nga natin. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Yan Brother Gabriel, hindi na kailangang sabihin pa. Di ba? Ano bang hindi kailangang sabihin
Ano daw siya? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Oh, di ba? Oh, sino nanlait sa sarili niya? Di siya din. Sino ba yung nanlait kay SLTV? Tayo ba, Brother Gabriel? Hindi naman. Ay, hindi. Hindi, walang ganun. Tayo nilalait yan. Nilalait niya yung sarili. Oo nga. Oh, di ba? Yung nanlalait dito si SLTV. Yun, ang totoo. Yun lang, pinilay lang natin yung video. Bakit? Sabi niya hindi na kailangan sabihin. Di play na lang natin. O, di ba ganun? O, ganun lang yun O, simpleng-simple lang yun. Logic yun Logical yung ginawa natin. Pero si SLTV, nilait niya yung sarili niya. Kaya, nako, ang gandang ulit-ulitin lang kasi para malaman niya na dapat nating unawain si SLTV kasi inamin naman talaga niya na ganyan siya. O, di ba ganun yun? Ngayon, lumalabas, nagga-gaslight pa, pinabaligtad pa yung sitwasyon. Sinasabihan pa tayo na tayo daw yung nanalait sa kanya. Wala namang ganun. Di ba? Di sinungaling nga. Yun ang lumalabas. Sino ba yung yan ang lumalabas. Sino yung ngayon yung pariseo? Di siya din. Di ba? Sino yung nasa kanya yung espiritu ng demonyo? Di siya din. Siya din lahat. Di ba? Sinakop niya na no? Oo. Sinakop na niya. Siya naman nagsabi lahat yan Sinuri lang natin. Nagsabi ba tayo ng gano'n? Wala namang gano'n di ba? Talagang wala talaga siya. Ako, nakakatawa ito. Sige, patuloy na nga natin. Ay, hindi pala to. Balik kayo. Kaibigan, yan ang masama kapag ang tao ay sobrang matalino na, yumayabang. Totoo po yun. Totoo yun. Hindi, kasi mapangusga lang siya. Oo, yun nga. Kine-claim niya na mangmang siya, pero parang umaasta din sa kanyang channel, parang marunong din siya at matalino. Oo, yun ang labas Diba? nun Di siya talaga yung pariseo. Di ba yung lumalabas ganun talaga? Ay, nako, SLTV. Sige nga, patuloy na nga natin. Yumayabang ang tao kapag makapag-aral na, yumaman na, marami ng pag-aari, yumayabang na yan, mga kaibigan. Ay, nako. Mali. Ay, nako. Mapangusga ka lang. So, ibig sabihin pala, di na lang ako mag-aral sa school, Brother Gabriel. Hindi ako dapat maging mayaman. Diba? Kasi magiging mayabang lang pala ako. Naku, pwede pala itong gawing resibo, Brother Gabriel. Yung mga mayayaman, yung mga nakapagtapos ng pag-aaral, yung mga... Mayabang na daw, no? Mayabang pala lahat. Naku, Brother Gabriel, mali yan. Delikado yan. Di ba? Ganyan si SLTV, mapanghusga. Nasa kanya talaga yung yung espiritu ng demonyo. Paniseo pa. Kumpleto na, no? Nasakop na niya lahat. Nasakop na niya lahat. Galing naman sa kanyang bibigyan, Brother Gabriel, di naman galing sa atin yan. Sagot lang naman tayo At saka Brother Gabriel, tandaan ninyo mga kababayan, sinusuri lang natin yung kanyang mga pinagsasabi kung sino ba yung matatamaan. Hindi naman tayo matatamaan dyan di ba? Sige, patuloy na nga natin. At hindi na niya nakikita ang mga maliliit na tao. Ganyan na ganyan kayo. Kapag walang espiritu ng Diyos sa inyong buhay, at sana po ay di ba? Sabi niya, Brother Gabriel, yung hindi na raw nakikita ng maliliit. Hindi na raw nakikita yung mga maliliit na tao. Yun daw yung mga pariseo, yung meron sa kanila yung demonyo Brother Gabriel. Siya pala ito yung tinatamaan talaga niya, yung sarili niya. Kasi nga, yung karpentero, nilalang lang niya Brother Gabriel. Insulto yan. Insulto. Tapos, Brother Gabriel, pati yung mga Katoliko na may mga maling ginagawa, pinag-iinsulto din niya. Di ba? Yung mga manginginom yung mga nanalasing di ba? Naalala mo si Father Darwin na meron lang picture ng beer, niyawak na beer. Pinapakita pa niya sa screen. Naalala ko yun di ba? Tapos sabihan pa niya na bakit ganyan si Padre? Padre ka nga parang ganun yung lumalabas Naku. Pati yung mga pare, di ba? Yung mga nag-aral ng theology. Nilalait niya. Nanalait talaga siya. Wala na talagang
Kasi sa tingin niya, siya lang yung tama. Yun. At nasa Biblia yun, Brother Gabriel, ha? Basahin natin sa Sige. 12:15 ng Kawikaan. Ano bang sabi ng Biblia? Eto, basahin na. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Aba, Napaka-biblical yan, Brother Gabriel. Siya naman ang umamin, mangmang siya. Tama. Tama, ano? Tama talaga, Brother Gabriel. Ayan. Ano, tama talaga na siya yung umamin siya na mangmang siya, pero sinasabi niya na siya lang yung tama. Yung mga Katoliko, mali ka. Mali yung ginagawa niyo. Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ano pa yung mga yun. sasabihin niya nung mga nakaraang Wala. video. Mali-mali naman lahat yun eh. Paninirang puri lang lahat yun eh. Di ba? Yes. Tapos yung masaklap, Brother Gabriel, hindi naman nagbasa ng aral Katoliko na CCC. Wala Yun. naman. Diba? Ganon siya ka-unfair. Nakasulat pero ayaw bumasa ng official teaching. Kasi pag bumasa siya ng official teaching, naku po, lalong ma-highlight yung alam na natin, hindi na natin kailangan sabihin. Yun nga. Yun nga yung mahirap. Diba? So, talagang, naku. Sige, tapusin na nga natin. Na yan po ang gustong tanggalin ng Diyos sa inyo. Yung alisin ninyo yung espiritu ng Fariseo. Tanggalin mo yan, SLTV, sa sarili mo. Yan ang aking advice. Yan, di ba? Kasi yung mga sinasabi mo ngayon sa video mo, ikaw yung natatamaan. Hindi kami natatamaan dyan, no? Diba? Yes, ako pagtatawanan lang namin yan. Naku, katatawanan ka talaga sa MCGI, no? Wala ka kasing debating walang kibuan eh, kaya ganyan ka. Kibo ka ng kibo, ayaw mo makinig kay Ginoong rason. Mga kaibigan, alisin po ninyo yan para makita nyo yung aking hangarin. Kaya kapatid na Ebenezer, kung nakikita mo lang yung hangarin ng puso ko na nagsasabi ng katotohanan sa mga tao, sa kalikuan na ipinapangaral ng mga pari ninyo, hindi mo sa akin dapat sinabi yan o itinanong o ikinomento, kapatid, kundi para yan sa mga pari mo sana. Ang diba? mga pari kasi tumitingin sa panlabas na anyo, puro literal, diba? puro material, mga yung pari pa daw yung tumitingin sa panlabas. Ikaw yun, SLTV. Ikaw yun eh. Ikaw yun, SLTV. Pambira naman. Ikaw yun talaga. Kasi niya lahat ng paring Katoliko, di ba? Di ba? Nilahat pa niya, pero, Brother Gabriel, yung kanyang sinasabi na ginagawa daw ng pare, ginagawa niya pala yan. Sa kanya, di ba? Siya yung gumagawa niyan eh. Yes. Diba? Nako, SLTV. Impokrito. Mayroong tawag talaga dyan sa MCGI. Hindi naman nakapagtataka eh. DS la, Brother Gabriel. Alam mo na yung DS, di ba? Ano bang DS? Double standard. Ayun. Yun sila. Tama din. Ano ba yung susunod sa DS? Mag-joke na lang ako para masaya. Yung susunod sa DS, ES. Ano yung ES? Eli Soriano. Ayun. Double standard. Ganun. Alam mo na. Sige, patuloy na nga natin. Mga kaibigan, hindi nila nakikita yung panloob ng hangarin ang programang ito, mga kaibigan, na nagsasabi ng katotohanan. Hindi po nila nakikita ang malalim na pangunawa sa Biblia, mga kaibigan. Malalim ba yung pangunawa niya? Ang yabang mo. Mayabang ka nga. Di ba? Malalim na pala yung pinagsasasabi niya na yan. Naglalait nga lang siya ng mga kaparian. Malalim ba to? Itong pamilihan sa unang Korinto 10:25. Pati medyas, ipapakain mo. Malalim ba yan? Nako, mali. Yan bang malalim? Nako. Itong binasa mo na ito pang binasa niya, Brother Gabriel. Itong Santiago 4:17, diyan daw galing authority niya mangaral. Yan ba? Tama ba yan sa Biblia? Malalim ba yung pag-unawa niya? Hindi naman eh. Ganun yun.
Nako, SLTV naman. Paghulos dili ka. Pakinggan mo yung sarili mo. O, di ba? Kung tama yung sinasabi mo, mali naman eh. Siguro wala na time si SLTV mag-reflect, ano? Yung time lang niya, alam ko na yung time niya, Brother Gabriel. Ano yun? Eh di yung kaligayahan niya ng pagkalalaki kasi meron daw siya. Ayun, kaligayahan. Tapos sabi niya tayo, wala daw ikang ganyan eh. Oo, di ba? May resibo tayo niyan, mga kapatid, ha? Pag halimbawa, alam niyo yan, mga SL dyan, play natin, di ba? Oo, di ba? So yun po, mga kababayan. Sige, tuloy na nga natin. Sasabi ko sa inyo, mga kapatid, Ay, wala sana din po tanggalin niyo yung espiritu ng Fariseo sa inyo, mga kaibigan. Sige, gawin mo yan sa sarili mo, ha? Yan, assignment niya yan. Assignment mo yan, SLTV. Tanggalin mo yung espiritu ng pariseo sa'yo, no? Di ba? Sige, tapos na to, mga kababayan. Kasi thanks for watching, eh. Nagpapasalamat pa siya sa atin, eh, Brother Gabriel, eh. Yan, thanks for watching, di ba? So, yan. At least nakadagdag pa tayo ng kanyang views sa kanyang channel. Kasi thank you for watching, eh. Yan. So, yan po, mga kababayan. Si SLTV. Ay, nako, SLTV naman. Nako, kawawa naman. Di ba? So, yan po si SLTV, mga kababayan. Ano masasabi mo sa buong video? Sige, tugtog na comment down below, mga kapatid. Naku po. Ayan, basahin namin yan. Oo. Ikaw muna, Brother Gabriel. Ano ba masasabi mo sa, in general, doon sa mga naging pahayag ni SLT? Unang-una, Kaburnok, hindi siya masunurin. Kasi bilin nga ni Ginoong Rason, dapat debating walang kibuan. Hindi dapat niya pinapanood. Yun yung bilin ni Daniel Rason, di ba? Dapat nga, binablock pa nga niya dapat yung mga video natin eh. Pero hindi, sinasagot niya pa. Ayaw niyang sumunod kay Daniel Rason. Sundin niya na kasi yung tutos ni Daniel Rason na debating walang kibuan. Pangalawa, yung assignment niya, Kaburnok, kasi tulad yan. Espiritu daw nung binulag daw ng demonyo. Kung ano pinagbibintang sa atin, siya ngayong halatang bulag di ba? Para mahusgahan mo yung kaparian natin. Hindi lang basta isang pare, Kaburnok, ha? General siya magsalita. As if na nakakabasa siya ng puso ng tao. Akala mo naman sa kanya, Diyos siya, Brother Gabriel. Alam naman niya, sinabi na niya kanina Diyos yung tumitingin sa puso ng tao. Diba? Nabasa natin yun kanina. Kaya, SLTV. Ano pa yung masasabi mo, Brother Gabriel? Diba? Ipakita ko lang sa screen yung talatang binanggit, yung unang Samuel ata yun. Sige, patuloy mo kanina, Gabriel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking ipinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ayan. Ayun. Yun yung wala kay SLTV. Naninira pa siya nilahat pa niya yung pare. Ang ending pala, Brother Gabriel, kung susuriin mabuti, siya talaga yung natatamaan sa kanyang mga sinasabi. Nag-reflect sa kanya. Kasi unang-una, siya itong umamin na siya ay isang mangmang na tao. Pinalabas pa niya na tayo daw yung nagsabi sa kanya. Wala namang ganun. Pinipersonal daw natin siya. Imbis daw na sa Bible, di ba? Hindi daw tayo makaporma sa Bible. Parang yun yung pinalalabas niya. Yun yung lumalabas daw. Ang ending, kung susuriin namang mabuti, siya nga itong palpak sa Bible. Mali yung mga unawa niya sa Biblia. Diba? Mali yung unawa. Biruin mo yung paminihan, tindahan ng karne sa Biblia, ginawa niyang tindahan ng medyas at saka walis tingting. Ano bang tawag yan? Ewan ko na lang. Wala ngang logic. Wala ngang standard of truth. Ika nga ni Soriano. Standard of lies na. Standard of lies yan. Ay, naku. SLTV. Ay, naku. Yan mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi kanina ni SLTV, busted! Yan! Mali! Yan, busted. Diba?
Oh, yan. So talagang lubog na lubog sa Kumunoy si SLTV. Oh, kaya yung ating payo sa kanya, payo ni Brother Gabriel, na dapat debating walang kibuan, o unang-una, Oo. dapat mag-reflect siya, no? Hindi na siya maging wala na dapat sa kanya yung espiritu ng ng Pariseo. Oh, at pangatlo, Brother Gabriel, hindi na niya sisiraan ng Iglesia Katolika. Dapat magpa-MCGI cares na lang siya sa channel niya. Yes, di ba? Oh. MCGI cares na lang siya. Mabuti naman yun di ba? Para sa MCGI, mabuti naman yung MCGI cares. Di ba? Oo, yun nga. Di ba? Kahit nga kung minsan may bahid ng kaimpokrituhan at double standard, pero okay lang yun. Sige na lang. Payagan na lang na. Sige na lang. Oh. Kaysa sa manira ka sa Iglesia Katolika, yung mga pinagsasabi mo, wala namang batayan. Wala kang CCC na binasa Oo, di ba? Walang CCC pero ang tindi mag-conclusion. Oo. So yun po mga kabab. Sige, Brother Gabriel. So yan na po ang ating episode ngayon. Kaya wag pong maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si Brother Gabriel. Ako po si Kabornok at ito ang Factbusters. Maraming salamat, Brother Gabriel. See you po sa susunod nating episode. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kabornok. At abangan nyo si Kabornok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!